At yo, what's up mga par, at magandang umaga sa inyo. Ang time check tayo mga par. Yan, 9 na mga par. Dito na tayo simbahan at sama baby nana. Parang dito na ako sa simbahan mga par na. At nag-asikaso na si father sa loob niya. Dito sila mga par. Pabilis na mga par. 18 linggo ng karaniwang panahon. Panginoon, awit ng kagalakan, sa ating mga Kapapakita sa Kristo pagkawalan ng Espiritu Santo, magpagpawalang hanggan. Sumayo ang Panginoon. at surahin niyo rin. Ang pagpapadya ng ipamagpipin ng Panginoon hanggang kay pagmati. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa mga nangalaman ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga po, Father Michael. Sa pamamagitan ng Espiritu ay pagbabalan ang mga kalooban upang palasaan ang mga katawaran nito ng ating Panginoon, Kristo Kristo. Ang pagpapala ng mga pangyayang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo naway sumayin ng lahat. Kapag tapos ng ating banal na pagkaliwag, humayo kayo mapayapa at laging maglingkod sa Diyos at sa kapwa. At yo, what's up mga par, at magandang umaga sa inyo. At muli, Sunday vlog tayo mga kapar, no. First Sunday of August pa lang ngayon mga kapar, no. At yun, time check tayo mga par. Yan, 9 na mga par, no. 17 mga kapar, no. At yun, pupunta na tayo simbahan at sama baby nana. Tara na mga par, no. At pag ito kayo sa simbahan na tayo, tara pa na tayo. Let's go. At yung mga par, nandito na ako sa simbahan mga par, no, na at nag-asikaso na si father sa loob niya. At yun lang mga par, no. At dito sila mga par. Pabilis na mga par. At yun, magsisimula na kami mga kapar, no. Bali, hindi ako mag-serve mga par, no, na sa Kristan mga par, no. Bali, ako, sound system ako mga par, no. At yung mga par, mamaya na lang ulit mga par, no. At yun lang mga par. Peace out. Surprise, Ikalabing-walong linggo ng karaniwang panahon. Linggo ni San Juan Bautista Maria Binay. Tayong lahat ay tumayo para sa pag-umpisa ng ating misa. Ngayon ako'y iyong iligtas nang di ako mapahama. Dulutan mo ang paglingap ng buhay ko'y di mabihag, Diyos ko sa aking mahaba. Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutunin ang gitara, nakakaya-ayang hirap. Ipanin niyo ang problema, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway. Ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayong pong linggo ay ika-18 sa pangkaraniwang panahon at tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Kristo na sa pananalangin na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa Ebanghelyo, ipapakita ng Diyos ang malasakit niya sa tao sa pagpaparami ni Jesus ng tinapay. Hindi lamang pisikal na pagkatutok ang tinutugunan niya, kundi maging espiritual. Sa Ebanghelyo, nakasalamin ang sakramento ng Eucharistia na itatatag ni Jesus sa huling hapunan kung saan iaalay niya ang sariling katawan at dugo bilang pagkain na nagbibigay buhay. Upang maging marapat po tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, hanggang mo lang ating anlahanin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa, at ito'y hingan natin ng kapatawaran.
sino kung tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalaglukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naway kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayan na iyong laging kinahawagan, at pinagbibigyan mong pangitapok ng iyong pamumuno, at pagsubaybay ay muli mo ikalugod, na panatiliin mong kinalulugdan, sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lumakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao yaon. Nabag si Jesus sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang kapit hapon naman ay lumapit sa kanya ang alagad, ang mga alagad, at sinabi nila, ilan po ang po na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa layon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilino po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalihin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang mga kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa mga wala ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga po, Father Michael. Pakipalakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat nagpapasalamat po tayo dahil nakalakad na si Nanay Inday galing sa kanyang pagamutan sa ospital. Ganon din na umigi na ang pagkakasakit ng 2 linggo ni Siasya. Puri natin ang Panginoon. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng tumutulong sa ating church, kay Brother Ray, sa pagbibigay itong malaki nating kandila. Ang pinakabuot po rito na gustong sabihin ng ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo at lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang tayo'y mabuhay. Mga kapatid, ang tinutukol po dito ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang banal na salita. Amen po ba? Amen. Sapagkat iniaalok po niya yung kanyang mga pangaral na palagian natin pakinggan. Sapagkat ang sinabi pa niya dito sa unahan ng unang pagbasa, lumapit sa akin yung mga nakukuha at nagugutom, bumili kayo sa akin ng tubig at gatas, ngunit walang bayad. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo? Pinalalapit tayo sa Kanya at makinig. Siya ay maibibigay sa ating tubig. Yun po yung tinatawag na tubig ng buhay. Sapagkat napakarami pong titulo na bibigay sa atin na ikinakapit sa ating Panginoon Kristo. Napakarami po. Ang ilan po dyan, yung tubig ng buhay, tinapay ng buhay, siya po ay ang puno ng ubas,
ayan po mga ganon. Marami po. At dito po, nire-request po natin yung likod at ng pamanuan ng ating simbahan na tayo po ay maging malakas sa pagdalo sa ating simbahan, mga kapatid. Kung paano po tayo binubuhay, binibigyan ng kalakasan araw-araw, natural lamang po na tayo ay kumilala sa Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng buhay. Payag po ba tayo ng gano'n? Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Diyos po, ang pinanggagalingan nating lakas, siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa simula pa lang ng paglalang ng Ama kay Adan, mula sa putik, hinulma sa kanyang kamay. Hindi po itinulad si Adan sa paglikha doon sa mga nakikita natin sa paligid. Ang sabi ng Ama sa aklat ng Genesis, magkaroon ng liwanag. Sa salita lamang po, nagkaroon ng araw. Magbukod ang araw at dilim. Nagbukod ang dilim at araw. Magkaroon ng mga dagat at bundok. Nabugo po ang mundo. Sa mga salita lang po ng Ama, sa aklat ng Genesis, nangyari po ang lahat sa buong universo, sa langit at sa lupa. Yung araw, bituin, ulan, nagawa po, nalikha po, dumating sa pamagitan ng salita ng Ama ng ating Panginoon Kristo. Subalit kakaiba po yung paglikha niya sa tao. Gumawa po nag-import po ang Ama. Ang Amang Diyos umagsaya ng oras. Ginamit niya ang kanyang sariling kamay, kumuha ng putik at hinulma sa kanyang kamay si Adan. Hindi po siya pinulad sa salita lamang. Kaya po, paboritong nilikha ng Diyos ay ang tao. Kaya natural lang po na tayo ay, kung tayo ay paborito, pinakamataas na uri sa lahat ng nilikha ng Diyos, natural lamang na tayo ay tumingin, bumalik ng pasasalamat sa Diyos. Ganun po yung mga kapatid. Alam kong naunawaan ng lahat ng nakaririnig na ang tao po ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos sapagkat hinulma sa kanyang mga kamay. Kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, o ang pagbaran, o ang panganib, o ang tabak, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ito po ang gustong sabihin ni San Pablo. Ang layunin niya, tayong mga tao, kahit tayo ay nasasadlang o nahaharap sa mga problema, alalahanin sa araw-araw, huwag po tayong patalo sa mga problemang yan. Dapat, huwag tayong padaig sa mga problemang yan na kumapit po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ay, hindi na po pupunta sa simbahan dahil marami akong problema. O, hindi nangyari na itong nakasabi sa pangalawang pagbasa na nadadaig tayo ng problema kaya hindi na tayo sumasamba na kumikilala ng pasasalamat sa Diyos. Kaya nga inipasin po ito, pinartikular na San Pablo Apostol na hindi tayo makapaghihiwalay sa Panginoong Diyos kung ang dadating lamang sa atin ay kabigatian, pag-uusig, paghihirap. Hindi po tayo dapat palain doon sapagkat tumulad po tayo, naalala ko yung isang aklat sa lumang tipan, isang napakalaking papel na nagampanan ni Ruth sa aklat ng lumang tipan, ang aklat ni Ruth. Sapagkat si Ruth po ay isang Moabita, manugang ni Naomi na Israelite. Si Israelita, nakaasawa ng Moabita at nagkaroon ng 2 anak. Unang taon ng pagsasama, namatay ang asawa ni Naomi. Sunod na taon, namatay ang kanyang 2 anak na lalaki. Dadalawa pa lang naman ang kanyang anak. Naiwan sa kanya yung 2 niyang manugang. Naiwan kay Naomi. Si Ruth at si Orpah. Kaya napag-isip-isip ni Naomi na Israelita sapagkat nawala na ang kanyang mga kalalakihan, ang ama at ang anak, ang kanyang husband, na nagbibigay sa kanya ng pang-araw-araw na kasiglahan, anak buhay, suporta sa pamilya. Nag-iisa na lang si Naomi, natitingin sa kanyang 2 manugang na babae, na kabata-bata pa rin na naiwan at namatay na maaga ang kanyang 2 anak. Kaya isang araw po, nagpasya si Naomi na mag-isip na bumalik sa kanyang bayan sa Israel.
sabi sa kanyang mga manugang, mga anak, mahal ko kayo, mga bata pa kayo at napakagaganda pa ninyo. Ako ay hindi pinagkalooban ng ako sa pamagitan ninyo. Kaya babalik na ako sa aking bayan at hinihingi ko sa inyo mga anak na maiwan na kayo dito, bumalik na kayo sa inyong sariling magulang, humanap na kayo ng kasing gulang ninyong mga kabataan upang magpanibagong pamilya kayo. Maranasan na ninyo ang buhay may asawa upang kayo sumaya sa buhay. Hinagkalinoy ang kanyang dalawang manugang ng pamamaanak. Hinagkan siguro pa, umiyak siguro pa at yumakap. Sige po mother, mag-ingat po kayo. Babalik na siya sa kanyang magulang at tagaroon. Hahanap, inianok ni Numina, humanap ng panibagong kasing edad nila sa pagkat upang sila'y sumaya. Hinagkan din si Herod ngayon. Anak, magpaiwan ka na dito, ako'y babalik na sa Israel upang doon ko hintayin ang aking pagkanda. Sumagot si Herod ngayon. Siyang pita sa alat ng lumaki pa. Mother, huwag po ninyo akong pilitin o pakiusapan na iwan kayo sapagkat saan man kayo pupunta, doon din ako pupunta. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Kung saan ang inyong bayan, yun din aking magiging bayan. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Napakagandang tugon po ni Ron, mga kapatid. Ayaw niyang iwan ang kanyang bilang. Matapat siya sa kanyang bilang. Napagtanto ni Noemi na matapat sa kanya si Ron. Hindi na niya pinilit na maiwan. Isinama na niya pagbalik sa Israel. Doon sa Jerusalem. Sa inyo, mapunta ko sa kabukiran saan nag-aali ng sibada at kung saan may magmamabuting puso sa akin, doon ako sa papaya upang ako'y mamulot. Doon po sa amin sa probinsya, puso po yan kapag may alian ng palay. Maraming mga kabataan na mamulot ng mga naiiwang mga palay at nakakaipon sila ng mga ipinagbibili. Tuwang-tuwa po ang pagkabasa. Ganun po ang ginawa ni Ron. Tumanong ngayon yung may-ari ng bukid. Sino yung babae niyang namumulot? Sabi sa mga magagawa. Si Ron po, yung pamang-anak ni Noemi na bagong dating sa atin galing sa Moab. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang pumunta sa ibang bukid. Dito na lang sa aking bukid. At sabihin mo sa mga magagawa kasama niyo, mag-iwan pa upang mapulot niya. Napakaraming naipon na trigo at sibada si Ron. At pagdating ng tanghali ang tinawag at binasalo sa pagkainan. Pagbalik ni Noemi sa kanyang binan, tuwang-tuwa si Noemi, napakarami mong nadala niya. Halos hindi niya makayanan yung halos isang kaban. Yung isang kaban ay 25 nasa loob. Kaya pinasulong sa kanya ay yun, marami. Sumunod natin gumanon ang practice. Kaya ginawa ni Noemi, hahanapan kita anak ng maging pamilya mong panibago. Inisip ni Noemi, yung kamag-anak niya, yung may-ari ng bukid, si Boaz. Sa madaling salita, yung buong istorya sa Bible, hindi ko natatapusin at napakahaba niya. Very exciting po. Nagkaanak sila, pinakasalan yung Boaz si Ruth, at nagkaanak siya ng si Jesse, yun ang naging ama ni Haring David. Si Haring David naman ang naging anak ay si Solomon, yung mga bida sa karakter sa Bible. Kaya si Ruth ay ninuno ni Haring David at ni Haring Solomon. Mga kapatid, yan po ang, at si Haring Solomon naman, yung lahat ng mga karakter na bida sa Bible, yan po nagmula si San Jose na ama-amahan na nag-alaga sa ating Panginoon Jesus. Kaya po, yung mga karakter na yan ay may kaugnayan sa banal na pamilya si Jesus, Maria at Jose. Sa pamagitan ng Espiritu ay gawin ng banal ang nakapaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Sapagkat bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog ay tumampot siya ng tinapay. Pinasalamatan ka, Ama, pinaghati niya iyon at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihato para sa inyo. Sa tuwing kakanin ninyo ito ay gawin sa pag-aala-ala sa akin. At kung hindi naman matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang kalis at muli kang pinasalamatan naman. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay mabubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Aming Papa na si Leon at ang aming punong obispo na si Anthony at ng kanang kaparian at aming mga kapatid na sa oras na ito'y nananalangin. Allahan mo rin po ang aming nanay na si Nanay Gadin Villacruz na binawian mo ng buhay at yamang siya'y nakasama mo na namatay sa binyag, naway isama mo rin po siya sa pagkabuhay na maguli ng mga banal. Allahan mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biyaheng ng Diyos, ang kanyang maluwalhating esposo na si San Jose, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng may kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan sa pagmagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Ang maraming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay maging gawin mong maging marapat na lubos na sa kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. magsiyo kayo samantalang iginagawa ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, ipagkaloob mo makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinatanggap sa pagdiriwang na banal na pakinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at ang pagpapala ng mga pangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa at laging maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Yan mga par, dahil first Sunday of the month, nagpupunas ng banal na langis mga par si Father.
At ayun mga par, tapos ng ating banal na misa mga par, no? At sana na napakinig kayo ng homily mga par, at sa mga hindi nagsimba, ito na mga par, no? Dito na lang kayo makinig mga par, no? At yung mga par, ngayon nga pala mga par, no? August mga par, no? August 2 mga par, no? First Sunday of the month mga par. At yung mga par, at sana nakapakinig at libot nagala at nasimba ko din kayo mga par, no? At ayun lang mga par, no? Peace out and